So, hello po, good morning, good afternoon, and good evening po sa mga nanonood ngayon. Kami po ang Group 1 and my name is Zeryl Nicole M. Fernandez and ako po yung unang magsasalita here. So, ang tatalakayan po namin is Aralin 2, pakikilahok sa mga gawaing pampolitika. So, yung una ko pong, yung part ko po is ang mamamayan at ang partisipasyong pampolitika. So, sasabi po dito is, nakikita mo po lagi sa paligid mo po is politika, diba? Lagi mo makikita yan sa mga television, mga lathain, sa social media. Ayun, pwede rin ipasok yung politika sa sports. Pwede rin yun doon. Nahahalo siya doon. Pag halimbawa, binibigyan nila yung, nagbibigay sila ng suporta sa politika. Ayun, yung po isang halimbawa na kung paano pumapasok yung politika sa paligid po natin. So, yung tanong po dito is bakit po ba importante at bakit po ba na pinapasok po yung politika sa paligid natin, but lagi po nandun siya. So, may babasahin po ako ngayon na galing po ito, nakasaad sa ating Constitution. Ayon po ito sa preamble o panimula ng Constitution. So, sabi po dito, kami ang nakapangyayaring sambayanan na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makakataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lugatiin, magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at ang kanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Dapat po daw papansinin yung unang linya po niyan. Yung unang linya po niyan is kami. Ito po yung importante po ito kasi ito po yung ito po yung nagpapahayag kung sino yung nagsasalita. Kaninong boses po yung pinapakinggan po nito, which is tayong mamamayang Pilipino. Kaya po, importante po yun kasi yun po ang paano nabubuo ang ating batas, karapatan, kung ito po yung binubuo kung paano tayo nag-iisip, kung ano po dapat gawin natin sa bansang pong ito. So, sabi rin daw po dito, sa English, meron daw po tayong version ng ating Constitution. Ito po ang tawag ng Sovereign Filipino People. So, ano po ba ang sovereign? Yun po ay ang mataas na pinakamataas na na pangulo. Yun po yung may pinakang mataas na kapangyarihan. Yun po yung sovereign. So, nakalagay po dun after is Filipino people. And tayo po yun. Tayo po yung gumagawa ng decision. Tayo po yung nag-iiba ng pagkilos ng ating bansa. So, kaya po importante po ito. Kasi po, tayo lang naman rin po yung makakagawa ng decision kung ano pong gagawin natin sa bansa po natin. Kaya po, tayo po yung boses. Kaya po, pag pinagsama-sama tayo lahat, tayo po yung boses. So, ayun po yung sa part ko. Thank you. Yung susunod naman po is si Ero Monedero. So, thank you. Ito nga pala ang aking report. Mga pamaraan ng pakikilahok sa politika. Ayon sa mga siyentista ng agang panlipunan sa mga demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, ay masasabing nahati sa dalawang kategorya ang mga pamamaraan ng politikang participation. Ang una ay ang formal na pakikilahok sa politika, formal politika participation. At ang ikalawa ay ang extra parliamentary politika participation o aktivismo. Maliban dito, ang mga pamamaraang aktivismo ay posible legal o illegal sa mata ng batas. Ipinakikita sa Talahayan 8.3 ang iba't ibang individual at kolektibong pamamaraan ng politikang participation.
Diyan naman sa box, formal na pakilahok sa politika. Una, individual. Pagboto, pagtakbo sa halalan, at pagbibigay ng donasyon sa mga partidong pampolitika. Sumunod, sa kolektibo naman, pagiging miyembro at pakikilahok sa mga gawain ng isang pampolitiko, organisasyon o partido. Sa kabila naman tayo, dumako. Extra, parliamentary, politika, participation o aktivismo. Legal, una, pagbobokyot. Pangalawa, pagpirma sa mga petisyon. Pangatlo, pamimigay ng mga polyeto. At pagsama sa welga o rally. Sa illegal naman tayo, pagsira sa pag-aari ng pamamahalaan o ng pribadong mga tao o grupo bilang protesta. Pangalawa, civil disobedience. Yun na, tapos na. Hello sa inyo lahat, ako si Jenny Sobela. Ang tatalakayin ko po ngayon ay formal na partisipasyon at legal na aktivismo. Narito ang pamamaraang formal at legal sa batas. Ang isa ay pagboto sa halalan, ang pagboto tuwing eleksyon, ang pinakakaraniwang sa mga gawain pampolitika na maaaring lahukan ng isang mamayan sa pamamagitan ng pagboto. Nakakasali ang isang mamayan sa taong bayan sa pagpili kung sino-sino ang mga members ng lipunan ang maging tagagawa at tagapagtupad ng batas. Mahalagang tandaan na sa pagdaloy ng panahon ay nagbago ang batayan kung sino ang karapatang bumoto sa eleksyon o halalan ng Pilipinas. Ang Talahayan 8.4, mga kinakailangan para makaboto ng isang mamayan ayon sa mga konstitusyon ng Pilipinas. Ang konstitusyon ng 1935, lalaking mamayan ng Pilipinas, kadalawa naman ay 21 taong gulang, at ikatlo naman ay marunong bumasa at sumulat. At ang ikaapat naman ay nakatira sa Pilipinas ng 1 taon bago ang eleksyon. At ikahuli naman ay malayang mula sa kahit na anong basehan ng diskwalifikasyon ayon sa batas. So, ang konstitusyon ng 1973 at konstitusyon ng 1987 ay magkaparehas lamang. So, sasabihin ko po yung kinakailangan para makaboto ng isang mamayan. Ang ikauna naman ay mamayan ng Pilipinas, kadalawa 18 taong gulang, pangatlo ay nakatira sa Pilipinas ng 1 taon bago ang eleksyon, at ikahuli naman ay malayang mula sa kahit na anumang basehan ng diskwalifikasyon ayon sa batas. Ang ikalawa naman po ay Freedom, Inisiativa, Plebiscito, at Recall. The Initiative Free Freedom Act ang pinasa noong 1989, pinahihintulutan ng batas ang pagsagawa ng People's Initiative. Ang ibig sabihin nito ay maaaring sasagunan ng mga mamamayan ang anumang batas. Pagbobotohan ng isang tao kung sang-ayon sila o hindi sa mga ipinanakalang pagbabago ng batas. Pagtakbo sa halalan. Ang mga ordinaryong mamamayan ay maaari ding kumandidado bilang isang opisyal ng pamahalaan. Maaaring posisyon ang maaaring kuhan sa iba't ibang sangay ng antas ng pamahalaan. Sa ehekutibong sangay, maaaring tumakbo ang isang mamamayan sa pambansang halalan para sa mga posisyon nagpapatupad ng batas tulad ng presidente at vice-presidente. Pagiging membro at pakikipaglahok sa isang pampulitikang organisasyon. Maaaring pampulitikang organisasyon sa bansa ang maaari ding lahukan ng mga mamayan batay sa kanilang interes. Pakipag-ugnayan ang mga pampulitikang organisasyon sa mga opisyal ng pamahalaan sa publiko upang isulong ang kanilang layunin. Halimbawa nito ang mga organisasyon makakalikasan, anti-abortion at anti-smoking. Yun lang po at maraming salamat. Number 5. Ang pagboboykot ay nagbibigay ng negatibong imahe sa kumpanya at pressure sa pamunuan nito. Ito ay simbolo ng hindi pagsang-ayon sa mga pagpatakaran. Number 6. Ang pagsulat at pagpirma ng petisyon. Ito naman ay
petisyon sa mahinaong akbang upang may pariting ang kahilingan ng isang grupo. 7. Pamimigay ng polyeto. Ito naman ay pamamahagi ng malathain na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isyong nais tutasin. 8. Pagsama sa strike o rally. Ang strike ay panandaliang pagtigil sa trabaho na may kadalasang pagwewelga laban sa kondisyon na hindi ninanais. Samantalang ang rally naman ay isang gawaing pampubliko na nagwewelga sa mga lansangan upang magtipon-tipon. 3. Pagbibigay ng donasyon sa mga partidong pampolitika. Ang patakaran sa pagdikom ng pondo at paggasta ng mga partidong pampolitika ay nakasaad sa COMELEC Resolution No. 9991 o Omnibus Rules and Regulations Governing Campaign Finance and Disclosure. Kailangan na isumite ng partidong pampolitika ang kabuuang donasyong kanilang natanggap at ginasta sa kanilang mga gawaing pampolitika. Pinagbabawal dito ang pagsasagawa ng mga pantipalak, palaro, pabingo, pagpapalabas ng pelikula at mga iba pang pagtatanghal para lamang makalihom ng pondo sa pangangampanya. Naman tayo sa illegal na aktivismo. Ito ay pamamaraan ng partisipasyon sa politika na hindi sinusugan ng pamahalaan. 1. Pagsira ng mga pag-aari ng pamahalaan o pribadong individual o grupo. Ito ay illegal na pamamaraan sa political participation, kasama rito ang vandalism upang mapansin ang kanilang pinaglalaban. Number 2. Civil disobedience. Hindi pagsunod ng mamamayan sa alituntunin ng pamahalaan bilang tanda ng pagtutol. Example, hindi sila nagbabayad ng buwis. 3. Pagbibigay ng donasyon sa pribadong pampolitika. Kapagpalang hapon, Miss Daisa. Ang kooperasyon ay isang proseso ng pagtutulungan upang makamit ang isang layunin. May dalawang uri nito. Number 1. Direktang kooperasyon, sinasagawa kapag may gawain hindi kayang gawin ng isang individual lamang. Karaniwan itong voluntaryo at may layunin makamit ang kapakanan ng nakakarami. Halimbawa nito ay ang pagsunod ng mamamayan sa Enhanced Community Quarantine o ECQ noong pandemya. Number 2. Hindi direktang kooperasyon ng pagtutulungan ng mga tao sa magkakaibang gawain ngunit may isang layunin. Halimbawa nito ay division of labor sa panahon ng pandemya kung saan may mamamayan ay nananatili sa bahay habang frontliners ay patuloy na nagtatrabaho upang mapanatili ang kaayusan. Ang pagkakaroon ng kooperasyon sa pagitan ng mamamayan at pamamahalaan ay mahalaga upang magkaroon ng kaayusan, maayos na serbisyo at pagkakaisa sa isang bansa. Bagamat ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanilang demokrasya, nagdudulot din ito ng pagkakahati-hati ng opinyon ng mamamayan. Yun lang. Thank you! Effectiveness and efficiency. Nagagamit na maayos ang mga pinagkukunang yaman upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan sa lipunan. Transparency. May malayang palitan ng impormasyon upang mabantayan ang mga proseso, institusyon, at impormasyon na hawak ng pamahalaan. Good governance. Ang 8 katangian na mabuting pamamahala batay sa pag-aaral ng UNDP. Participation. Ang mga mamamayan, mapalalaki man o babae, ay nakikisangkot sa mga gawain ng pamahalaan, direkta man o sa iba pang ilegal na pamamaraan. Naisagawa ito dahil taglay nila ang kalayaan sa pananatili at pakikilahok. Equity. Pantay ang lahat ng kasarian sa pagkakaroon ng mga oportunidad upang mapaunlad ang sarili. Accountability. Pananagutan ng pampubliko, pribado at civil society ang pagbuo ng mga desisyon sa pamamahala. Responsiveness. Tumutukoy ito sa pagtugon ng mga sektor ng pamahalaan sa mga mamamayan. Rule of law. Patas ang batas, partikular sa karapatang pantao.